Okay, sa lahat po ng aking mga subscribers, viewers, followers, lalo na po dito sa mga bagong nag-subscribe sa akin ay maraming salamat po. At sana manawari ay ligtas kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at maiwas kayo dito sa mga politikong kawatan. Ayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay sa lahat po ng viewers ko, subscribers ko, ay meron lang po akong isusumbong sa inyo. At pasensya na po kayo kung magsusumbong po ako sa inyo. Kasi may nagsasabi po diyan na isang vlogger na ubod daw ako ng kayabangan. Ayan, at yun ang sinasabi na ubod daw ako ng kayabangan samantalang 50,000 lang naman daw yung subscribers ko. Ay samantalang yung kanila nga naman, mayroong 100 plus, mayroong 200 plus, mayroong 300 plus. At ako raw ay nagyabang na raw ako sa 50,000 lang daw naman na subscriber ko, ang yabang-yabang ko. At hindi lang po yan, at sinasabi po na kawawa daw ako. Ayan. At pangsamantala lang po muna ito ay yun po isusumbong ko sa inyo. At siguro pag-usapan po siguro muna natin yung sinabing mayabang ako. Ano kaya yung pinagyabang ko sa kanya? At tuloy, hindi ko na, kaya nga hindi ko na dati sinusuot itong mga kwintas ko ay dahil nga nagsasawa na ako, ngayon sinabihang mayabang ako ay at kawawa ako, kaya sinuot ko na lang yung itong mga kwintas ko na ito para sabihin ko naman na kawawang-kawawa naman ako. Napakasakit naman yung sabihin kawawang-kawawa ako. Ano kaya yung naging kawawa sa akin? At unang-una, ano kaya ang basihan niya na sabihin kawawa ako? Kaya tuloy, kahit na ayaw kong magsuot ng mga ganitong kwintas, ay dati naman sinusuot ko ito, pero ngayon tuloy na napasuot tuloy ako dahil doon sa sinabing kawawa daw ako. Well, ito lang po siguro ang aking masasabi. Hindi naman po siguro kayo madaling makalimot. Ano po? Ito mga, lalo't mga silent viewers ko, mga subscriber ko lalo na, hindi naman po siguro kaila sa inyo na ilang beses ko pong sinabi nung mga nagla-live po ako tapos may nagpapadala po ng mga palipad-palipad na ganyan, di po ba? Natatandaan niyo po ba yung sinabi ko? Noong meron pong nagpapalipad-palipad na ganyan, actually hindi ko nga po alam yan eh. Nalaman ko lang po yan na yan po ay mga ibinibigay nila doon sa mga vloggers. Ayan. So, natatandaan niyo po ba yung sinabi ko dati? Na yung may nagpalipad, may nag-send ng ilang dollar yon, hindi ka na matandaan. Inilive ko po yun na huwag po kayong magpapadala sa akin ng mga ganyang mga palipad-palipad na yan dahil unang-una, madalas ko pong sinasabi sa inyo kahit kailan hindi ko na po kailangan ang pera. Hindi po ba? At sinabi ko rin po yan. Sino ba yung vlogger na tumanggi ng mga ganyang palipad-palipad niyan? Hindi po ba't ako lang yung nagsabi, ako lang po ang umawat doon sa nagpadala na yung na gano'n? Sabi ko po, instead na ipadala nyo sa akin ng mga ganyan, ibilin nyo na lang po yan ng either posporo, bitsin, or ano pa man na pangangailangan ninyo. Or isang makakabili na po kayo ng isang kilong bigas, edi marami na pong makakakain niya ng inyong pamilya, hindi po Ako lang po yung nagsasabi niyan na hindi ko po kailangan, bagamat salamat doon sa nagpadala dati at sinasabi ko nga po, huwag nyo na pong ulitin at hindi ko po kailangan ang pira dito dahil sobra-sobra na po. Wala man akong pira, pero ang masasabi ko, sobra-sobra na po yung pinadala sa akin ng ating Panginoon na blessings na kahit na ilang daang taon pa ako mabuhay, hindi ko na po kayang ubusin yung mga blessings na ibinigay sa akin ng aking Panginoon.
Ayan po, at kaya po, siguro sinagot lang po natin ang yung katanungan nyo, nasagot na po siguro natin yung sinabing kawawa ako. Hindi ko alam kung saang way, kung saan at papaano niya nasabing kawawa daw ako dahil ang sinasabi is 50,000 lang daw na subscribers ako. Ngayon po, ay siguro po ang kayo na lang po mga silent viewer ko dyan ang sumagot diyan sa nagsabing kawawa daw ako dahil 50,000 lang daw ang subscribers ko. So, bahala na po kayong sumagot diyan. Sa ano pong pamamaraan kayo sasagot? Aba, ay di gawin yung kalahating milyon tong subscribers ko para hindi na niya sabihin na kawawa daw ako. Kasi kung in terms doon sa sinasabi niya na kawawa ako at wala siguro akong masaing dahil wala akong revenue. Isa pa yan wala akong sweldo o revenue dito sa YouTube channel ko. Isa pa yan. Paulit-ulit ko rin po sinasabi, kailanman ay hindi ko pa po kinukuha sa bangko yung lahat po ng nagiging sweldo ko dito sa YouTube ko. Hindi ko pa po kinukuha, hindi ko pa po pinapakinabangan ito kahit centavos. Dahil paulit-ulit ko pong sinasabi yan, allergy ako sa pera. Alam niyo kung bakit ano yung sinasabi ko? Itong YouTube channel ko ay hindi po para sa akin, kundi lahat po ng kikitain o revenue nitong YouTube ko, sa inyo din po yan mapupunta. Actually, yung pong pinag-live ko na namigay po ako ng tig 50,000 ba at saka mayroong 250,000. Dahil nga po alam ko meron na pong revenue ako pero hindi ko pa po kinukuha, inabunuhan ko po yun. Kaya po nakapamigay ako doon sa live ko ng lima or apat na tig 50,000 tapos mayroong isang 250,000. Hindi ko na po ma-recall. So yun po, hindi ko po kinukuha. Dahil iniipon ko pa rin po yun na kapag ka naipon na talaga, ibibigay ko po rito sa mga subscribers ko. Dahil yun po ang sinabi ko, ang channel na ito ay hindi po sa akin. Kahit kailan po ay hindi ko inisip na pagkakitaan ko itong YouTube channel ko. Kung may kikitain man dito, sinasabi ko, lahat po ito, ni centavos wala pong sasayad sa palad ko. Dahil lahat po ng kikitain ko ito ay mapupunta sa subscribers ko. Yun na nga po, sabi ko, nag-abuno na po ako doon. Nung namigay ako ng tig 50,000 at saka 250,000. So yun po yun. So papaano mong nasabi nakawawa ako? Unang-una, kawawa ba yung mayroong ganito? Ito, tingnan niyo ito. Ito nandito sa screen ko. Ito ba ang kawawa? Ayan, makikita niyo dyan sa screen ko. Ayaw ko na sana mag-suot-suot itong mga ganito eh. Sawang-sawa na ako karami yan. Mabigat lang sa liig eh. Sa batok, masakit sa batok. Sa totoo lang, kaya hindi na ako nagsusot yun, matagal nang hindi yan nakikita. Dahil dito sa sinagsabi nga na ito, nakawawa daw ako, kaya tuloy napasuot tuloy. O, yan. At yun nga po. So doon po sa kung ang sinasabi naman po dahil kawawa ako dahil 50,000 lang yung subscribers ko, sabi ko nga po kanina, di po ba? Hindi na po ako makakasagot niyan. Hindi ko na po kasi kontrolado yan. Ang may control po yan, yung mga nakakapanood nitong mga videos ko. So ngayon, para hindi naman nakakahiya dito sa nagsabing kawawa daw ako, ay bahala na kayo sa mga lahat ng mga silent viewers ko. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, ano pang gagawin ninyo? Di pakita ninyo ngayon na hindi ako kawawa. O gawin yung 300,000, gawin yung 500,000. Ang hinihingi ko nga lang sa inyo, 100,000 lang, may mangyayari na dito sa Pilipinas eh. Hindi po ba? Oh. So yun po. Kaya umaapila po ako, talaga nagsusumbong po talaga ako sa inyo. Pero, tapusin na po natin yung pagsusumbong yan. Pagsusumbong na yan dahil sabihin nyo sa akin baka inagawan lang din ako ng kindi. Anyway, sige po, tapusin na po natin. Wala na po yan. Kaya po, ipinapaabaya ko na po dyan sa mga silent viewer ko yung gumawa ng paraan para dumami pa yung subscriber ko at hindi lang nakikita 50,000 lang. At siguro pagka na bigla ninyo i-subscribe ito at ginawa nyong 500,000, 200,000, 300,000,
Tapos pag nakita ko yung channel na 100,000 lang yung subscriber niya, ako naman ngayon na magsasabing kawawa din siya. Di po ba? So, sige po. At tapos na po tayo dito at seryoso na po tayo. At ito po, actually, talagang nagagawa ko palang tumawa pero sa totoo lang po, napakaseryoso na po ito. Ito pong pag-uusapan natin ay hindi lang po basta seryoso. Talagang, na po ito. Emergency na po ito. Talagang, hindi ko ma-express kung paano ba sasabihin sa inyo. Kaya po sinabi kong seryoso, ay ito na po yung sinasabi ko dati sa inyo. Yun pong sinasabi kong nalalapit na at nakaamba na yung gira. Nandiyan na po. Mayroon na pong nagpatunay. Mayroon na pong kung hindi ko na lang po ipaparinig sa inyo dito yung vlog ni Maharlika. Dahil alam ko napanood yun naman di po ba? Yung vlog ni Maharlika na may tumawag sa kanya na dalawang general. Isa diyan sa Kongreso at isa diyan sa Senado. Ikukan ko lang po yan sa inyo na hindi na kailangan pa magparinig-rinig pa, masasayang lang ang oras natin. Pwede nyo pong panoorin dyan kay sa vlog po ni Maharlika na halos mangiyak-ngiyak na siya. Dahil sa totoo lang, ramdam ko yung pagmamahal niya sa ating bayan. Bagamat ito ay isang American citizen na, ay talagang hindi pa rin nawawala sa kanya yung kanyang pagmamahal sa ating mga Pilipino, pagmamahal niya sa ating sariling bayan, hindi pa rin po nawawala sa kanya at ramdam ko po yun habang siya ay nagsasalita. Actually, iba nga po yung mga pagsasalita niya. Makikita po natin sa lahat ng mga vlogs niya ay talagang bratatatatat yan, na walang poknat yan magbratatatatat sa kanyang channel. Pero yan pong video ngayon kakaiba po at halos hindi na po siya mapagsalita. Ganun po kaseryoso ito. At ano pa po ba ang gagawin natin? Dahil sa totoo lang po, isa lang po yung nakikita ko na pwede nating magawa. Unahan na po natin yung gira. Ang ibig ko po sabihin, bago pa lang po magkagira. Pero sige po, mamaya ko na po i-discuss yan. Ipapaliwanag ko lang po sa inyong gira. Ang gira po ngayon, wala pong matitira. Maniwala kayo. Uulitin ko lang po sa inyo, ang pwede lang pong matira pag itong gira na ito ay matuloy, itong mga subscribers ko na sumunod or nakapalo doon sa instruction ko tungkol sa sili at kalamansi. Yun lamang po yun. Pero other than that, wala na po. Iba po ang klase ang gira ngayon. Kaya rin, yan din po yung sinasabi ko na pag nangyari ito, baka pati yan si Bangag na yun magsusubscribe sa akin. Baka si Butod din matataranta na mag-subscribe sa akin. Kaya sinasabi ko dati, kung ngayon man ay nilalait itong 50,000 na subscribers ko, at least itong 50,000 na subscriber ko, lahat yan ay organic. Hindi wala pong kaplastikan dyan. Ngayon, ituloy lang po natin kung ano pa po ba yung ating magagawa sa ngayon. Dahil alam ko, talagang matindi ito. Ang magagawa lang po natin, unahan na po natin yung gira. Sa anong pamamaraan? Gira po dito sa loob ng bansa natin. Anong klaseng gira? Lahat po tayo ay lumabas na. Diyan sa EDSA, diretso na po tayo sa Malacanang. Dahil ang sa atin lang naman po rito ay hindi po natin ipinapakita rito yung labanan o pabagsakin ang gobyerno ito. Kundi ang palayasin lang natin at sasabihin lang natin kay Bangag
na sa halip na ipahamak niya itong napakarami nating mga kababayan, siya na lang ang lumayas dyan sa Malacanang at hindi na siya presidente at ibigay na lang doon sa taong may kakayanan na magmaniho, kumbaga, sa ating bansa. May kakayanan na makipag-usap at hindi puro yabang, hindi puro satsat, at hindi rin puro kabangagan ang mga lumalabas sa bunganga ng mga ito. Ayan. Tingnan nyo. Ay kung hindi ba naman mga bangag itong mga ito, kagaya nitong ibinibigay ni Romualdez na mga bigas nito na may pangalang Romualdez Rice, na kung saan ay atin pong nakausap yung mga nakatanggap po niya ng Romualdez Rice na yan pa, yung pong nandyan sa screen na yan. Wala daw po kasing bantot sa kilikili ni Kumar yung bigas na pinamimigay na yan ni Romualdez, na kung saan ay pinangalanan niyang Romualdez Rice. Yan po yung nakikita niyo dyan sa screen ko. So ano? Ganyan po kahayop itong mga ito. Mga mukhang pa naman ito. Kung hindi mga mukhang kanggaro, mga mukhang bayawak, mga mukhang ulupong. Di ba? Tingnan nyo itsura niyan. Ano bang pagkakaiba niyan doon sa mga bayawak itong mga ito? Sa mukha ng bayawak. Anyway, mabalik na po tayo doon sa gira. Wala na pong kwan. Di na po mapipigil ito. Mismong general, retired general, yung tumawag kay Maharlika. Mismong dyan sa Kongreso at mismong dyan sa Senado ang tumawag kay Maharlika na kinumpirma nila na talagang tuloy ang gira. Ano yung sinasabi ko dati sa inyo? Sinabi ko, sa ayaw at sa gusto ninyo, na kapag ka nagtatawanan itong mga subscribers ko at binabaliwala iyang mga virus na pakakawala ng kalaban na yan, samantalang marami nagkakabulagtaan dyan, baka yun pa lang yung time na mag-subscribe kayo dito sa channel ko, pero ano pa, huli na. Kasi hindi na kayo nakalista dito sa listahan na aking isasalba. Sinabi ko yan sa inyo na mayroon na akong inilaan. Actually noon pang COVID-19 pa, mayroon na akong inilaan diyan kasi nga unang-una ang sinasabi dati ay magkakaroon pa ng mga variant, which is totoo naman na magkakaroon ng mga variant, pero kontrolado na po yung mga variant na yon. At may isa sa mga followers ko dati sa Facebook, wala pong tinablan ng kahit na anong sintomas ng COVID na yan. Oh. Ngayon pa. Siya nga po pala, salamat doon sa mga nag-comment na nagpapatunay doon sa sinasabi kong kilkig na talagang totoo. Marami po yung mga nag-comment na patunayan nila na totoo yung sinasabi ko, na yung laso na yan, yung kilkig na yung sinasabi ko kahapon sa vlog ko. Marami po talaga nakakaalam yan. Marami po talaga nakakaalam yan. At isa po yan, yung dito po sa Mindoro ang isa. Po nga pangalawa po yung Romblon. Yung tablas na yan. Yan po ang mga sumusunod dito sa Mindoro. Dahil mas matitindi pa po yung kaalaman ng taga Mindoro sa paggawa ng laso na yan. Dahil nandito mismo sa amin yung puno nito na pinagkukunan. Maging yung sinasabi ko po sa inyo na kamandag na galing sa puno, dagta lang ng puno ng kahoy. May mga nagpatotoo po dyan. Totoo naman po talaga.
Mayroon pa rin po nag-comment yan na totoo. Nasa pamamagitan lang ng ihip mo lang yan sa hangin at nasa pool ka. Yari ka. Kaya siguro yung nang bubuli sa akin, nakawawa raw ako at 50,000 lang daw yung subscribers ko, ay kung sakasakali magkaroon pa ng maisog rally at nandyan yan, lalasunin ko yan sa pamamagitan ng usok ng sigarilyo. Lalasunin ko. Bakit na sinasabing kawawa daw ako at mayabang daw ako? Yung magkaroon ka ng ganito na sasakyan, yan nandiyan sa screen niyo, kayabangan ba yun? Yung magkaroon ka ng ganitong kwintas, nandiyan yan isang box ito, isang baul ito na ganito. Kayabangan ba yun? Kayabangan din ba yung magpapakita ako rito ng karunungan? Kayabangan ba yun? Or baka na-insecure ka lang dahil hindi ikaw yung pinagpapantasyahan ni Aimee. Oh, di ba? Ay kasi ako, matagal nang pinagpapantasyahan ni Aimee, matagal na naghihintayan, naligawan ko, pero ayaw ko namang ligawan dahil hindi niya sinunod yung aking kondisyon na ibulgar na niya yung kanyang kapatid. O dahil ba ikaw siguro inggit na inggit kasi never na kahit sa panaginip ay hindi inasam ni Aimee na ligawan mo siya. Samantala ako, gigil na gigil yan. Nag-aantay lang yan. Isang salita ko lang siguro pag sinabi ko yan na, oh Aimee, can you be my girlfriend? Hindi pa ako nakakatapos magsalita na yun. Yayakap na sa akin yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil ba doon? At kasalanan ko rin ba? Kung pagpantasyahan din ako ng isang congresswoman dyan, na yung nagbiga-biga dyan, na congresswoman. Actually, ako na ko na yan dati. Yung GF ko na yan, GF ko na yan dati. Yung bang masyadong maipal dyan sa kongreso, hanggang ngayon, maipal. Yung may itsura naman, pero makakon nga lang. Ay, ngayon, ang tingin ko sa kanya, mukhang daga na lang. Maganda yan. Pero, brinik ko. Ha? Kung kasalanan ko ba, magkaroon ako ng girlfriend na congresswoman na maganda na, biga-biga pa. Di ba? So yun. Yun ang mas mariosip naman kayo. Sasabihin mo pala. Maniwala ka sa akin. Bukas makalawa, hindi mo na pwedeng lait-laitin tong channel ko na 50,000 lang. Dahil baka nga hindi abutin ng pangalawang araw ito, biglang boom, itong subscriber ko. At malampasan yung mga subscriber ni Rapi Tulfo. Di ba? Hindi mo na siguro masabi yun. Tingnan natin. Panawagan po sa lahat po ng mga silent viewers ko. Sa mga regular na nanonood sa akin na hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Aba, i-subscribe nyo na po ito para hindi naman ako kawawa. Nabubuli ako mga kababayan ko. Kaya nyo bang dalhin sa inyong konsensya na ako ay bubuli-bulihin lamang ng isang humhang na vlogger na ito? Di ba? Sa totoo lang, kasalanan ko ba ang magkaroon ng mga ganitong makinis ang mukha? Ha? Na ngayon ay pinagpapantasyahan nitong si Aimee. Hindi ko siguro kasalanan yun. Na bagamat 175 years old ko na, ganito pa rin ang itsura ko. Bagamat antik na, pero hindi nyo ko halata. Ay kasi naman itong vlogger na ito na nambubuli sa akin, ha? Hindi mo maintindihan ito, parang yung pusa kong bulag.
Oh, yan po. Kapangit. Sa tulo, kapangit ng vlogger na ito, malalaman nyo balang araw yan. Kapag ka naungusan ko na, pag naungusan ko na ng kanya, ng subscribers, kapag ka ginawa yun, mga kaibigan, pagka bigla nyong palundagin itong subscriber ko, pag naungusan ka yan, ipapakita ko sa kanya at sasabihin ko sa kanya ng diretso na ikaw hindi ka lang mukhang ulupong, mukhang kanggaro ka pa. Di ba? Ngayon, hindi pa ako makapagmuli sa kanya dahil nga wala, 50,000 ba naman lang itong subscriber natin ay samantalang ito, 100 plus lang yung kanya eh. Oh, madaling bandalin yung habulin yan, mga kaibigan, mga kababayan. Sige nga, ipakita nyo sa akin at kaya pag oras na-reach na natin or nalampasan natin ng kaunti, kahit isa lang yung lampas natin sa subscriber, bulihin ko ng bulihin ito hanggang sa mamatay ito. Or either, kung magkaroon pa ng maisog rally at wala pa yung gira, halimbawa lang natin, at nandyan yan, lalasunin ko yan. Hindi naman mahalata eh. Magsisigarilyo lang ako ng ganyan eh. Di ba? Ang ko lang dyan, sisigarilyo lang akong ganyan, ibuga ko lang sa kanya yung usok, patay yan. Pero huwag na tayong dumating sa ganun, kasi nga, ang kinukon ko lang talaga doon yung, ako pwede ko sagutin, kaya nga sinagot ko agad yung sinasabi niyang kawawa daw ako. Sinagot ko na kanina, kaya nga sinasabi ko yun na, pero doon sa subscriber, hindi ko na po masagot kasi kayo po ang pasasagutin ko noon sa pamamagitan nang ipakita nyo sa kanya na bigla nating i-boom itong subscriber ko. Di ba? Ngayon, mabalik tayo dito sa bigas na dito sa Romualdez rice na ito. Ang kapal talaga ng mukha ng mga animal na ito. Napansin nyo ba habang nagsasalita, yang si Romualdez, nandun niya sa tabi si Erwin Tulfo. Ito yung isa rin napakasip-sip kay Romualdez ito eh. Kaya akala natin na napakahuhusay itong mga Tulfo na ito, isa rin pala mga basura ito. Isa rin basura. Imaginin mo, pinagtakpan pa niya dati yung mga PIPI na yan. Pinagtakpan niya. Kasi nga, bilyon ang ibinibigay nitong Romualdez ito. Ngayon, namigay ng bigas ng Romualdez rice. Ayan, nakikita nyo sa screen nyo. Walang hiya. Sinabi ko na po yan, na ultimo yung aso ko hindi niya kayang kainin niya. Tama yung sinabi ko. Kasi nakausap natin yung isa sa nakatanggap niyan. Walang pagkakaiba sa lasa at amoy ng kilikili ni Kumar. Aywan ko kung bakit nandito pa yung anghit na Kumar na yan. Dahil ang sinasabi ko rito, kapag nakita ko yan, Kumar na yan, pipilipitin ko ang ulo niyan. Or babaliin ko ang ulo niyan. Sa anong pamamaraan ko ba? Ito lang, i-demonstrate ko lang kung paano ko baliin ang ulo ni Kumar. Kita nyo ito? Napakatigas niyan. Napakatigas niyan. Lipat natin ito ko. Mikropono. Ayan. Di-demonstrate ko lang kung paano ko baliin itong ulo ni Kumar na ito. Ito ang perwisyo sa bayan. Maliban na dyan sa napakalakas ng putok nito, isa rin itong sindikato. Kaya doon sa vlogger na nagsabi sa akin na kawawa ko, hindi ko babaliin ang leeg nito. Si Kumar ang babaliin ko. Kita niyo naman siguro yan, no? Napakakanyan. Napakatigas ng kutsara na yan. Kahit anong gawin mo yan. Pero, gaganyanin ko lang, unti-unti yan na babali. Kagaya na Kumar, pag oras na makita ko yan, gaganyanin ko lang mababali ang ulo niyan.
Kagaya nitong kutsaran to. Ang tigas niyan, putang, oh. Kahit anong gawin mo dyan, ang tigas niyan. Pero, ito demonstration lang ito. Ganyan ang gagawin ko kay Kumar. Oras na makita ko itong Kumar na ito. Ganyan lang gagawin ko. Paano ko baliin ang ulo niyan? Oh. Huh. Ito perwisyo sa bayan tong hayop na to eh. At ipapakita ko sa inyo kung gaano makapangyarihan ito. Dahil sinabi ko na sa inyo, hindi ko hahawakan yan. Pero kaya kong baliin ang ulo niyan. Gusto na makita? Ito. Ayan, tuwid na tuwid yung kutsara yan. Ha? Ika natin. Taas natin, ha? Itong kuwan, para meron tayong masandalan, ha? Para makita. Taba? Ibaba natin yung kuwan. Taas pa natin. Ayan, ayan pala. Ayan, pwede ko nang ipatong dito, no? Ayan. Demonstration lang ito. Yan ha, ganyan ko eh. Ipatong ko lang yan dyan. Gaganyan ko. Unti-unting mababali yan. Ha? Ganyan to. Hanggang ngayon, ha? Kinakonsentin yung tumira dito, yung animal na anghit na yan. Kaya tuloy, pati yung bigas na pinamibigay nitong Romualdez ito, amoy anghit. Bakit hindi na lang kainin ni Romualdez lahat yan? Isalaksak niya sa baga niya yan, yung amoy anghit na bigas na yan na pinamimigay niya. Ito. Kung ikaw ay nakikinig, nakapanood, Kumar, ito lang naman ang gagawin ko sa iyo. Maging sa iyo, Sir Romualdez, manood ka. O, tungtong natin dyan. Naka-straight yan. Gaganyan ko lang yun. Oh. Ayan. Bali. Oh. Diba? Samantalang napaka-tigas ito. Ginanong ko lang. Hindi ko naman hinawakan. Natural. Alalayan ko lang yan dito dahil nga makukuha, no? Oh, bali. Samantala ang tigas niya, no? Oh. Oh. Yan. Ginanyan ko lang naman. Unti-unting nabali. Baka sabihin nyo, ito. Oh. Ang kanya, oh. Ang tigas niyan. Oh. Yan, oh. 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 Kaya nabali. Eh kung yung kutsara na napakatigas na yan, ano pa kaya yung liig ninyo, hindi ko kayang baliin? Babaliin ko talaga. Para matanggal yung mga anghit dito sa Pilipinas. Eh kung gusto ni Lisa, na dilaan niyang anghit ni Kumar, edi sige, diyan kayo. Magkulong kayo sa kwarto, dilaan mo ng dilaan. Huwag niyong ipakalat dito sa mga kababayan ko. Yung kaanghitan itong Kumar na ito. Ha? Bakit nyo ipapaamoy sa amin yung mga bantot ninyo? Kagaya nitong si Romualdez ito. Anong palagay mo dito sa mga kababayan ko? Mga baboy? Na kung ano na lang sagmaw ang ilalagay mo dyan, lalamunin ng baboy yan. Sabi ko nga, ultimo yung aso ko. Hindi kayang kainin yung bigas na yan na pinamimigay mong Romualdez rice. Buha ka ng ina ka. Hayop ka. Anyway, alam nyo na. Pero ikaw na vlogger ka na nagsabing kawawa ko. Hindi ko babaliin ang liig mo. Lalasunin na lang kita sa pamamagitan ng usok ng sigarilyo. So again, sa lahat po ng aking mga subscriber na bago nag-subscribe, dahil marami din po yung naidagdag ngayon, maraming salamat po sa inyo. At dahil nga dito sa sinasabi ko, nagkagira, magkakaipon-ipon tayong lahat. Yan ang sinasabi kong ngayon pa lang ay maswerte kayo. At habang wala pa po yung gira,
Kayo na po ang huhusga ng mga silent viewer ko, mga subscriber ko. Doon sa nagsabing kawawa ko dahil 50,000 lang ang subscribers ko. Kayo na po ang sumagot niyan. Kayo na po ang gumawa ng paraan niyan para malampasan natin ang bilang ng kanyang subscribers nitong ungas na vlogger na ito. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon at mahal na mahal ko po kayong lahat.